testifikandum na inilabas kahapon ng komite, how will you go about it na meron pong ilan na naghain ng petition sa Supreme Court, kine-question po ito, paano ho yung kapag hindi sila sumunod sa subpina, Congressman? Ayon po sa rules ng Kongreso, Ted, no, kapag meron pong hindi pagsunod o pagrespeto sa mga imbitasyon, lalo-lalo itong subpina, meron pong karapatan ang komite na mag-cite in contempt dun sa mga taong hindi tumugon dun sa ating imbitasyon at hindi respeto sa rules. Opo. Kaverhel, ano po ang inyong kaisipan doon po sa mga paglalabas ng subpina testificandum sa mga hindi nasipot sa kanilang imbitasyon at yung pong sinasabi na possible contempt, no? Ibig sabihin daw po, pwede silang ipa-aresto. O ito na. Ito, pag-usapan natin ito, Barbers, ha? Pantagin niyo yan, tatawagin yung mga vloggers, sasabihin ninyo, maghihigay ng mga suggestion and opinion, tapos, isusupina nyo? Saan ka nakakita ng ganyang gobyerno? Napili ka nila, o ito, imbitahan nyo, hindi pumunta. O hindi pumunta, o yan ninyo, isukos order nyo, hindi pa rin pumunta. Isupina nyo, hindi pa rin. O i-contact nyo. Ano yun? Di ba? Ano yun? Anong krimen ng tao? Bakit mo siya ko-contempt? Anong nagawa niya dahil nagbigay siya ng opinion? Dahil nagsalita siya, i-demanda niyo yung kulong niyo? Huwag niyo nang pahiya dyan sa tuwadkom na yan. Sabagay ako, hindi na ako maririnig ni Barbers kasi persona ng grata na siya sa channel ko Lahat ng tuwadkom, kintakom, tsaka mga, mga tricom na yan. Ano yan, sila lahat. Ano yan, persona ng grata sa aking channel. Pero still, sir, paano natin makukuha yung accountability ng mga nagpapakalat ng disinformation and fake news sa social media? Kasi Sabi niyo sa konti. Hanapin niyo yung mga dagong yan. Hanapin niyo yung mga dagong yan. Dali niyo sa konti. Ganun lang yan Di ba narinig mo yun, mga Barbers? Hanapin mo daw yung mga gago. Hindi mo ba kasama yung mga gago? Yung mga hindi nagsasalita ng katotohanan, hindi mo sila kilala, Barbers? Tanong lang, sabi ni Manong Santos, hanapin mo daw yung mga gago. Di ba, ikaw, Barbers, gago ka ba? Hindi? Pwede ba kung hindi ka gago? Wala kang magagawa sa mga bataan na laws that take care of those. Wala kang magagawa Ano gagawin mo? Pakukontrol ba kayo? Yung may mga prangkisa kayo, iba nga dyan Pulis ko mismo may prangkisa Diba, Tambaluslos? Yung iba raw, politiko ang may-ari ng prangkisa. Tambaluslos, alam niya yan. sa ibang balita, sinintensyahan ng 11 taong pagkakakulong ang isang school principal sa Viraca, Tanduanes matapos umanong ibulsa ang 5,000 pisong pondo ng gobyerno. Guilty sa malversation and falsification ng principal na si Angelita Sisho ng Dataytay Elementary School. Base sa investigasyon ni Dr. Umano ni Sisho ang sales invoice sa pagbili ng paaralan ng semento. Pinalabas daw kasi ng principal na bumili ng 28 sako ng semento ang paaralan sa halagang 7,000 pesos. Pero ang totoo, 8 sako lang ang binili na nagkakahalaga ng 2,000 pesos. Ayon sa Sandigan Bayan 7th Division, nabigo si Sisho na ipaliwanag kung saan napunta ang pondo, kaya siya pinatawan ng mabigat na sentensya. Halagang 5,000 piso po yun. Makukulong ka na 11 taon. Pwede ko bang ako na lang magbigay doon sa 5,000 pesos? Hindi naman ako tutol doon sa pagkakakulong niya. Kung yun ang dapat na maging consequences ng kanyang pagkakasala, tama yun. Kasi principal ka,
sa halagang 5,000, mapapatunayan na ikaw ay nangulimbat. Isa pong hindi magandang ehemplo yun. Pero marami nagtatanong, ano, sa halagang 5,000 pesos, kaya mong ipakulong ang isang tao ng labing isang taon. Hindi, yung Sandigang Bayan ba yun o Ombudsman? 11 taon. Hindi ba sapat yung kahihiyan na tinamo nung principal na malaman ng buong community ng mga teacher na siya ay nangulimbat ng halagang 5,000 piso? Pinapakita ba ng Ombudsman o ng Sandigang Bayan, Ombudsman po ba yun, na kaya nilang magpakulong ng isang principal at parang nagbibigay sila ng babala sa lahat ng mga empleyado ng gobyerno na kapag sila ay nangulimbat ay mapaparusahan sila? Paano naman po yung mga nangulimbat ng milyon-milyon? Paano naman yung mga nangulimbat ng bilyon-bilyon? Senador pa sila ngayon, kongresista pa sila ngayon, mayor pa sila ngayon, gobernador pa sila ngayon, at ang pinakamasaklap, presidente pa sila ngayon. Hindi po ba mga ka-reaction? Hindi ba pwedeng ibigay ko na lang yung 5,000 nung principal? Siguro pinalibre niya, o siguro kinuha niya talaga yung halagang 3,000. Di ba mga ka-reaction? Yung kahiyan lang na tinamo ng principal na yun, ay higit na higit pang kabayaran. Di po ba? Bakit hindi nila kayang ipakulong yung mga nagnanakaw ng malalaki? Hindi milyon, bilyon. Ba't hindi nila kayang ipakulong yun? Dahil mayaman sila? Kaya nilang kumuha ng malakas na lawyer? Kaya nilang kumuha ng mga abogado? Natatakot sa kanila ang mga nasa ombudsman o Sandigang Bayan dahil may impluwensya sila? Dahil may mga private army sila? Yun ba yung dahilan? Bakit hindi nakukulong yung mga nagnanakaw ng milyon-milyon? O baka naman naaambunan ang mga tuwaling opisyales ng gobyerno na dapat sila ang magpataw ng parusa sa mga magnanakaw? Magtagin po ninyo yan, 11 years kang makukulong sa halagang 5,000 piso. Di po ba mga ka-reaction? Para sa akin, hindi yun magkano yung sinasabi bago ka makatulan ng graft and corruption, magkano daw? 50 million pesos. Bago ka masabing ikaw ay guilty sa graft and corruption. 50 million. Ito mga ka-reaction, 5,000 pesos at magukulong ka ng 11 years. Hindi ko po alam kung saan ko kukunin yung utak ko para intindihin ang mga bagay na yun. Sa halagang 5,000 pesos talaga? 11 years? Ganun ba kalaki na ang epekto ng 5,000 pesos? Kapag nawala sa gobyerno, mapaparusahan ng 11 years yung tao? At yung mga nagnanakaw ng milyon-milyon o bilyon-bilyon, hindi kayang parusahan ni isang taon na pagkakabilanggo. Ang sakit po ng sitwasyon, isa kang principal, mapaparusahan ka ng 11 years. Di ba mga kareaksyon? Nakakalungkot yun. Pero hindi yun ang pag-uusapan natin ngayon. Ang pag-uusapan po natin ngayon ito, yung sinasabi po ni Robert Barbers na bibigyan po niya ng prangkisa. Prangkisa yung, anong tawag doon? Papatawan daw niya ng prangkisa yung mga social media platform. Galing po ni Robert Ace Barbers, hihingi siya ng prangkisa na kailangan kumuha ng prangkisa yung mga social media platform. Ito po, pakinggan po natin ito. Kitaan, no? Ang pasibilidad ng Estado. Yung mga ang pinagkakatiwalaan ng isang number one at ang number one ay
kayo. Mag-isip naman kayo, no? Alright, Sel, ang ating kakausapin ay si Ginoong Vergel Santos, isa sa mga trustee nga po ng Center for Media Freedom and Responsibility. Ito po ay isyong maselan dahil ang pinag-uusapan dito ay pagbabalanse na between freedom and responsibility. Yes, tama ka dyan, Manuntek. Kasi kahapon nga, napag-usapan yung proposal na dapat nang magkaroon ng franchise yung mga social media platform. Kasi sa kasalukuyan, ang binibigyan ng franchise, TV, radio, public utilities. Yes, ma'am. Pero hindi pa kasama dyan ang social media. So, aalamin po natin ang ipupunto dyan ni Mr. Vergel Santos. Siya po ang trustee ng Center for Media Freedom and Responsibility. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga naman. Good morning. Good morning. Si Maricel po ang ating kasama, Sir Vergel, si Ted Pailon po ito. Magandang umaga. Okay. Opo. Sir, simulan ko na muna tungkol po dito sa tingin ninyo doon sa proposal na bigyan ng franchise. Tumaan sa Kongreso kung bakit. Oo, idadaan sa Kongreso yung mga social media platforms. Oo, kailangan ilagay na sa context yan. Ano yung prangkisa? Ang prangkisa bayad sa pribilehiyo na gumamit para magkakitaan, no? Ang pasibilidad ng Estado. Yung mga facilities, pasilidad ng mga Estado, alsada, tulay, waterways, ports, airports, airspace, power grid, at sa media, yung tinatawag nating ROSTAN. No? Bakit kailangan ng prangkisa yan? Kasi kailangan ang the order and safety should be maintained in these cases. Oh, Barbers, makinig ka dito, ha? Makinig ka dito. Pakukuha mo ng prangkisa yung Facebook sa YouTube. Makinig ka dito, Barbers, ha? At ibig sabihin, kailangan technical supervision. Kasi ang kalsada at itong mga bagay na ito, road ban, limited ang capacity nito Kaya kailangan ng pribileyo no? Ang gusto nitong Kongreso, pati yung social media na nag-ooperate sa cyberspace, bigyan din ng prangkisa. Wala namang nagdeme. Itong Kongreso, ang mga politiko talagang ganyan, naghahanap ng paraan para control ng media. Yung Kongreso ba, nakakita pa ng paraan para control yung ABS-CBN Hindi binigyan ng prangkisa Hindi ba? Pero bakit hindi binigyan? Hindi dahil sa merong technical shortcoming. Hindi binigyan kasi ayaw bigyan. Diba? At ito, encroachment upon basic freedom ito Hindi dapat nangyayari. Ngayon gusto pa nila ganyan. At hindi ko maintindihan niya. Talaga, para sa akin kung hindi lang nakakatakot siya, nakakatawa Di ba? Pero, sir, paano yung argument nila na sinasabi nila na kasi dapat magkaroon ng prangkisa dahil sa ngayon, ang nakikita natin na kumikita yung mismong platform lamang at yung creator o yung mga content creators ng mga social media platform. Pero ang gobyerno, hindi naman nakakakuha ng buwis mula dito sa mga ipinapalabas na to. Hindi problema ng prangkisa yan. Problema ng BIR. Di ba? Pakabol nyo sa BIR. Maghanap kayo ng arrangement na para makita ninyo kung sino nakakalusot na hindi nagbabayad ng buwis. Problema ng BIR. Problema ng nagpapabuwis. Diba? Alam nyo, isa pang bagay no? Kailan lang, tinawag din ako tungkol dito sa hearing ng Senado, ng Kongreso sa fake news. Ang hearing sa fake news, gusto raw controlin ang media, ang social media, not only social media, but media in general, kung ano yung nilalabas niya. Ito mong ginagawa ng Kongreso, hindi ba naiintindihan ng Kongreso na hindi sila pwedeng magpasa ng batas, na lumilimit sa freedom of the press. Pero ginagawa pa rin, yun lang ang gusto ng politiko. Gusto ko kontrolin ng media. Oh, narinig mo yung Barbers?
gusto mo raw kontrolin ng media kung pakukuhan. Ito po, pag gano'n natin yung sinabi ni Barbers, bago po natin ituloy ang sinasabi po ni Mr. Vergel Santos, no, na hindi pwedeng magpasa ng batas para kontrolin ang media. Kasi meron naman tayong batas na kapag lumabag ka sa cyber libel o libel, meron tayong batas dyan. O di ba? Ano pa? Ito muna, pagka muna natin si Barbers. Linya na po ngayon, kausapin natin 2nd District Representative ng Surigao del Norte, Congressman Ace Barbers. Kong Ace, magandang umaga po, sir. Okay. Good morning. Oo, Kong Ace, may mga may agad pong nagtaas ng kilay nung mabanggit nyo yung kaisipan na Pepe, baka napapanahon na napag-aralan na humingi ng prangkisa sa Kongreso yung mga social media platforms. Saan nyo hinuhugot ang kaisipan na ito? Kasi Ted, itong social media ngayon, magandang umaga nga pala sa inyo at sa ating mga kababayan. Alam nyo kasi, itong panukalan ito, isang opinion ito mula sa akin at sa ilang kasamahan ko sa committee, no? Nakita natin na itong social media ay isang bagong sektor ng public information dissemination efforts, no? At dapat malinis, walang fake news at hindi gawa-gawa lamang yung mga ibino-broadcast dito. So naniniwala kami na kapag dumating ang panahon na pag-aralan natin na pakasakaling kailangan nating hingian ng prangkisa itong paggamit ng itong mga social media platforms na pasok sa atin. No? Of course, merong hindi sasang-ayon dyan, Ted. No? Sasabihin nila kasi this is internet-based and global ito. Pero kung sa punto naman na kung sila ay kumikita rito at dahil sa dami na mga Pilipino na gumagamit ng social media platforms ito, hindi ba dapat magkaroon ng regulasyon? Hindi ba dapat buwisan din yan mga yan? And the only way to do that is to pass a law. Yun ang aming paniwala, Ted. Opo. Ano po ang inyong mga pinag-iisipan ditong platform na yun nga, no? Na maaaring pag-aralan, hindi pa naman ito pinal, pag-aralan na humingi ng congressional franchise. Anong mga platform po, sir? Alam natin kasi na yung YouTube, halimbawa, no, ito ay nakakapag-monetize sila, no, nung kanilang yung mga certain number of subscribers, kapag umabot ito sa kanilang threshold, ika nga, nakakapag-monetize o nakong-convert to cash yung kanilang mga pinopost or yung mga content online. So YouTube, yung Facebook, meron ding monetization dyan. Siguro yung Instagram, no? But bottom line kasi, Ted, no, itong mga platforms na to, ang lagi nilang ginagailan na sila ay US-based, sila ay Singapore-based. Pero, ang nag-advertise naman sa nila, may mga Pilipino. Diyan po sila kumikita, no? Doon sa kanilang pagbibigay ng ads dito sa platform na ginagamit din ng mga social media actors or yung mga sinasabing vloggers. So, sa ganun punto, nakita natin na posible naman na bakit naman ang kumikita yung abroad? Ba't hindi naman kumikita dito yung Pilipino? Dito sila nakikinabang. Dito pinakamalaki yung market nila sa social media. Siguro tama lamang na pag-aralan natin na paano bang makikinabang ang Pilipino dito sa mga social media platforms nito. Opo. Yan po yung usapin po ng taxation and payment nga ng corresponding fees para po sa kanilang kinikita habang they are operating sa Philippine setting. Pero kapag pinag-usapan na natin kung yung franchise, di ba sa franchise ng TV stations, may mga kulatilya yan, di ba? Yung mga meron ka dapat masundin na mga patakaran, etc. So, makakaroon rin po ng ganun po sa kasakali. Yes, Ted, no? In fact, ang layunin nitong TRICOM ay magkaroon ng isang pamantayan at panuntunan ang paggamit ng social media. Ika nga, dapat magkaroon, number one, code of conduct ang mga actors dito. Gaya sa inyo sa broadcast media, kayo ay nasa ilalim ng isang regulatory body na TVP. Ganun din naman po doon sa mga manunulat. No?
NUJP. In fact, kahit nga po sa advertising, may advertising board that regulates and disciplines yung mga members that they see that are violating yung kanilang mga panuntunan.